Nakita ko na siya. Napabulalas ni Sulen sa wireless earpiece portable radio nang makitang isang figura ng lalaking tila perpekto sa kanilang tinatarget. Oh Sulen, alam mo na ang gagawin mo sa target natin ah. Marcus Walton, bachelor at apo ng one of the biggest tycoon sa bansa. Mahalagang maakit mo siya ayon sa request ng kliyente. Oo na, easy. Pagyayabang pa nito sa kausap sa kabilang linya. Ano ang cue? Makulit pang pagtatanong ng kausap. Madali lang naman ang first mission na nakuha niya. Ikot in the act ang binatang bilyonaryo na hinaharot niya habang nasa mainit na tagpo sila. Kung ano ang dahilan ng kalukuhang ito, hindi niya na alam at wala siyang pakailam. Una niyang misyon ito't dapat plakado. Kailangan niya ng pera ngayon at ito na atang pinakamadaling offer na naibigay sa kanya. Easy money eka nga ng iba. Hindi mahirap para sa kanyang pinapagawa. Lalo't alam na alam niyang very attractive naman siya with or without mask. Paigtingin pa ng napakaganda niyang dress na ipinasuot sa kanya na nagbigay ng mas makurubang katawan para sa dalaga. Sa palagay ni Sulen, maputi at makinis ang balat at mukhang mistisuhin ang kanilang tinatarget. Straight ang buhok nito na itim. Ang tangkad ay parang nasa 5'9" ang height. Mapungay din ang mata nito at kaakit-akit kahit nakatago pa ang muka sa likod ng maskara. Higit sa lahat, umaalingasaw ang bango nito kahit hindi pa siya nakakalapit dito. Hindi pa niya gaanong nalalapitan ng lalaki pero alam na alam niya na sa estilo ng pagkilos, pagkumpas ng mga daliri at kamay, paghawak nito sa baso at ultimo pagtayo na hindi maikakaila na hindi ito kabilang sa social status na kinabibilangan niya. Mayaman ng lalaki. Super yaman. Tumungo si Sulen sa bar at muling nag-request ng maiinom sa bartender. Ito na ang simula ng kanyang drama. Konting pagpitik ng kanyang balakang habang naglalakad, pagpilantik ng kanyang mga daliri at pagkislot ng kanyang mga labi. Lahat ng kanyang mga pagkilos ay dinumero at pinag-aralan niya ang lahat ng yun nang makuha ang misyon na ito. Hindi pwedeng mahalatang nakikiparty lang siya, kaya she definitely needs to blend. Aaminin niya. Mukhang naparami na rin siya ng nainom na alak sa kakaikot-ikot sa event place. Medyo mahirap kasing hanapin ang pinapahanap nila. Maliban sa madilim, sobrang ingay pa ng gathering. You look so stunning. Bati ng target niya sa kanya nang naupo na siya after umindak ng konti sa trance music na pinatugtog sa bar. Wala ka bang kasama? Ayan na. Excited niyang pagsasabi sa sarili. Hindi mapigil ni Sulen ang mapangiti sa pagpuri sa kanya ng lalaki. Pera na to. Bulong pa niya sa isipan. Of course, thank you. Pasosyal pang wika ni Sulen sa lalaki. Dikit na dikit halos sa kanya ang mukha ng target na binata. Mukhang marami-rami na rin itong naiinom sa sapantahan niya. Nangangamoy alak na rin ang hininga nito. Do you want to drink more? Friendly pa nitong pag-alok sa kanya na pinaunlakan naman ni Sulen. Sulen, yung pil, need mong ilagay sa inumin niya. Utos ng nasa kabilang linya nang marinig ang pagsang-ayon ng dalaga sa alak na alok ni Marcus. Umorder ng isang mamahaling bote ng red wine ang lalaki sa bartender. Isinerve ito na nakapaloob sa isang bucket ng yelo at ibinagsak pa sa kanilang harapan ng 2 wine glass at nilagyan ng bartender ng matansyang lumamig-lamig na ng bahagya ang laman ng boteng andoon. Sulen, yung pil. Don't forget, paalalang muli ng kaibigan sa kabilang linya. Ang kulit naman ni Buboy, sa isip niya at naiinis na siya dahil sa dami ng nangyayari. Maingay ang paligid. May kwento ang lalaki at may boses na bigla na lang sumisingit sa gitna ng mga iba't ibang ingay na naroroon. Hindi niya tuloy maintindihan ang kinukwento ni Marcus. Anong sabi mo? Pagtatanong ni Sulen sa lalaki nang hindi maintindihan ng huli. Sabi ko, I wonder kung gaano kaganda ang mukha mo sa likod ng maskarang yan. Napatawa si Sulen sa narinig niya. Maaaring pambobola lang yun ng binata pero aaminin niya, swabe ang datingan na yun. Bakit ka natatawa? Hindi ba totoo na mas maganda ang mukha mo sa personal? Gaya mo, mukhang gwapo ka din. Pwede bang makita? Biro ni Sulen. Maya-maya, inalis na ng lalaki ang maskara sa harapan niya at muling ibinalik yun. And she was shocked. Hindi niya maitatatwang kakaiba ang karisma ng lalaki. Nakakalunod. Para ba siyang natulala sa lalaking tumambad sa harapan niya?
Ang kaninang akala niyang gwapong lalaki ay sobrang gwapo pala. Mas mahiwaga pala ang mukha sa likod ng maskarang yun. I'm Marcus Walton and you are? Pasensya ka na, kanina pa tayo nag-uusap. Pero ngayon ko lang naalalang magpakilala. Honestly, you look so interesting. Medyo nawala ako sa tamang proseso ng introducing oneself. May apology. Sa kada salitang sinasabi niya, para bang natutunaw ang puso ni Solen. Nakaka-starstruck ang kagwapuhan nito para sa kanya. Pero hindi siya pwedeng palinlang. Trabaho ang ipinunta niya rito. Gotcha. Ipinagsisigawan niya sa utak niya. Gwapo ka lang, mahirap ako. Need ko ng pera, Marcus. Habang successful niyang nailagay ang tabletang yon, habang nakikipag-shake hands ang binata. I'm Katrina. Pagsisinungaling niya. Tumikhim pa siya para magbigay signal na nailagay niya na ang tableta sa baso ng lalaki. Ngunit himalang walang makulit na buboy ang umiiksena. Kahit na nagbigay pa siya ng tamang hudyat para dito, na ready na sila sa next step. Toast. Habang itinaas pa niya ang kanyang kupita. Take mine and bottoms it up. Habang inaalok ni Marcus ang sariling wine glass kay Solen. At bakit ko naman gagawin yan, Marcus? Sabay ngiti ni Solen at palihim na napalunok. How can I trust you? Hindi mo naman need na pagkatiwalaan ako agad-agad. Pagdepensa niya while trying to compose herself. She's in trouble now. Paano niya maiiwasan ng pag-inom? She has to do something. You're right, pero I want to trust you. Kaya lang I just saw in my peripheral vision na parang may nilalagay ka sa inumin ko. Prove to me that I was wrong. At muling iniabot sa kanya ang kupita. Pinagbibintangan mo ba ako? Angil ni Solen. Wala sa hinagap niyang ganito kasigurista ang lalaki. Prove it to me. Muling pagcha-challenge ng binata sa dalaga. Bottoms up. Dugtong pa ng huli. Tinitigan ni Solen ang basong nasa harapan niya. Dahan-dahan niya iyong hinawakan. Sa pakiramdam niya, nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit pinipilit niyang kontrolin ito at baka mas lalong magduda ang lalaki. Nasaan na ba kayo, buboy? Dumating na kayo. Panalangin pa niya. O any instruction man lang. Dugtong pa niya sa panalangin. Nakakaramdam na siya ng inis kung bakit ba sa oras na kailangan niyang marinig ang boses ng kaibigan o nino man sa team niya, wala siyang marinig. Umaasa siyang may darating na tulong alinman sa oras na ito. Kagaya ng napag-usapan nila una pa lamang. Drink it up. Pangiinganyo pa ni Marcus na may ngiti sa labi. Itinaas ni Solen ang tingin mula sa hawak na kupita papunta sa kanya. Of course. Sabay peking pagngiti nito. Konti na lamang ang alak na nasa wine glass na hawak-hawak niya. May trust issue palang loko. Naisip niya. Naisip na lang niyang dayain ito at kunwari nilagok. Kitang-kita niyang umiti ang binata sa kanya. At nang padabog ng mailapag ni Solen ng baso, ay tuluyan na niyang nilayasan ng binata at tumungo ng powder room para idura ang alak na nasa bibig niya. Umira pa ito bago umalis. Isang mahigpit na hawak ang nagpatigil sa kanyang paglalakad at hinila siya paharap nito na nagpabilis ng tibok ng puso niya at aksidenteng pagkalunok ng likidong nasa bibig niya. Nalunok niya ang alak ng hindi sinasadya. Butil-butil ang pawis na namumuo sa noo niya kahit sa pakiramdam niya. Todo aircon ng lugar. Buboy, lintik ka, nasan ka na ba? Sigaw niya sa utak. Kung lason ba yung tabletang yun ay hindi niya alam. Walang instruction na ibinigay para sa kanya. Dagdag utos lang yun ang huli. Mamamatay na ba ako? Tanong niya sa sarili. Tila nawala ang kaninang kumpiyansa niya sa ginagawa niya. Hinila siya ni Marcus sa isang sulok at naging sunod-sunuran siya rito. Taimtim siyang tinitigan ng lalaki sa gulat na mga mata ni Solen. Ano, masaya ka na? Akala mo ba papatayin kita? Mukha ba akong mamamatay tao? At umikot-ikot pa ito sa harap ng lalaki. See? Buhay na buhay pa ako. Pagsusungit pa ni Solen, sa lalaking pinagdududahan siya. Hanggang sa huling sandali, umaarte siya kung para saan na hindi niya alam. Nakaramdam siya ng tila takot sa kaharap na binata, ngunit hindi niya ipinahalata yun. At walang ano-ano, ay ikinabigla lalo ni Solen ng kilos ng bilyonaryong lalaki nang isinandig siya sa dingding nito at bigla ang siniil ng halik. Malambot ang mga labi ng lalaki at mabango din ang hininga. Hindi niya alam kung bakit siniil siya ng halik nito, pero sa halik na yon,
Tila mauubusan ng lakas si Solen. Aw! Ang wala sa loob na namutawi sa bibig ng dalaga. Pabulong yon, ngunit katamtaman ng lakas para marinig ng lalaki. Gusto niyang humingi ng tulong sa mga kasamahan niya dahil ramdam niya ang paninigas na mga tuhod sa ginawa ng lalaki. Mission failed na to at baka kung anong maging epekto ng gamot sa kanya. Natatakot din siyang baka habang hinahalikan siya ng lalaki, pinagpepiestahan na sila ng mga nasa kabilang linya. Dam! Gawin niyo ang trabaho niyo, buboy! Galit pa niyang pag-iisip towards her friend. Aw! Mahinang pagbibigay signal pa niya sa kabila. Ngumisi pa si Marcus sa kanya nang marinig ito. Roar! Ganti pa nito na lalong ikinagulat ni Solen. Akala niya ata nakikipaglaro siya. Baliw ata tong lalaking to. Ramdam na ng dalaga na kailangan na nito ang dagliang pagdedesisyon. Nag-iiba na ang kanyang pakiramdam. Malayo pa naman sa pakiramdam na babawian siya ng buhay. Pero ramdam niya ang tila kakaibang init sa katawan niya. Sa palagay niya, kung isa ba siyang aswang, ay nalalapit na ang kanyang pagtatransform. Can you take off your mask? Masuyong pagre-request pa ni Marcus sa kanya. I want to see you. Habang hinahawi ang wavy niyang buhok papuntang likod ng tenga, biglang napaigtad si Solen sa narinig. Wala sa usapan ng pagre-reveal ng mukha niya sa lalaki. Ngunit tila ba, mas naapektuhan si Solen sa init ng katawan na nararamdaman niya ngayon. Hindi siya mapakali. Mas tumitindi iyon habang mas tumatagal niyang kasama ang lalaki. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang purse at tila napapakagat pa siya ng kanyang ilalim na labi. Ang bawat dikit ng kanyang balat sa lalaki ay nagbibigay ng kakaibang kuryente sa kanya. Ang madilim-dilim na lugar na yon ay mas lalong nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ang konting liwanag na tumatama sa mukha ng lalaki ay mas lalong tumitingkad sa kanyang pandama. Hindi niya mapigil ang sarili at dahan-dahan niyang hinawakan ng kanyang leeg habang nakatitig naman ang lalaki sa kanya. Marcus, I want to go home. I'm not feeling well. Pagpapaalam niya dahil sa kakatuwang pagkabalisa niya. Bago yun sa kanyang pakiramdam that caused her uneasy. But Marcus ignored what she said. Tiningnan niya ang babae sa mata at sa labi. At sa labi papunta sa mata at sa kabuuang itsura nito habang hawak-hawak ang ilalim ng baba ng kaakit-akit na si Solen. At walang ano-ano'y isang muling pagnakaw ng halik ang iginawad sa kanya ng lalaki. I want you to stay. At muling banayad na hinalikan nito ang labi ni Solen. Para bang sirang appliances si Solen ng mga pagkakataong yon. Nagiinit pero palsipikado. She can't even kiss him back. She doesn't know how. First time niya. At sa pakiwari niya ay ang sarap-sarap sa pakiramdam. Parang isang bagay na nakaka-addict. Hindi candy pero matamis. First time mo? Pilyong tanong ni Marcus sa kanya habang titig na titig sa kanya. Ngunit hindi na hinintay ni Marcus ang sagot ng babae sa tanong na yon. Sa pakiwari ni Marcus ay hindi sanay ang babae sa pakikipaghalikan. Maaaring umaarte o maaaring wala talagang alam at aminado siyang interesado siyang malaman. I like you. Sabay kagat sa likod ng tenga ni Solen matapos sabihin iyon na may paglalambing sa babae. Akala ni Solen ay malalabanan niya ang mga mapanuksong halik na iyon ni Marcus. Akala niya hindi siya madadaig ng mga maiinit na sandali na yon. Ngunit nagkakamali siya. Paulit-ulit nilang pinagsawaan ng palitan ng kanika nilang sigla sa paghahalikan habang papasok sa loob ng hotel room si Marcus. Solen failed to notice kung anong room ang nakasulat pagpasok nila. Ang alam niya lang, pinugpog siya ng halik ng binata papasok sa kwarto. Malaki ang kwartong yun at malawak. Tumayo ang balahibo ni Solen sa todong lamig ng aircon sa loob ng kwarto ni Marcus. Dimang light sa loob at sobrang bango na mas lalong nakakadagdag sa good ambience ng gabing yun. Umikot ang kamay ng binata sa likurang zipper ng dress niya. Tila nagningning naman ang mga mata ni Marcus sa nakita. Unti-unting tinanggal ni Marcus ang sariling mask nito at tumitig sa mga mata ni Solen. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Solen ng totoong Adonis sa harap niya. Kurbang-kurbang magagandang muscles nito sa mga braso. Kompleto ang pandesal nito sa abs na para bang may tamang lakas ito sa buong magdamag. Do you like it? Pilyong ngiti ni Marcus sa pagkatulala ng dalaga sa kanyang harapan.
Matapos siyang tignan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Sunod-sunod din ang paglunok ni Solen. I really want to see your face. Pagbulong pa nito sa kanya. But for now, I want to maintain this mysterious effect of yours. Hinawakan ni Marcus ang dalawang kamay ng dalaga at mabagal niyang itinaas ito against the back door. Hindi naman mapigil ni Solen ang kuryenteng binubuo ni Marcus between them. She wanted more. Mas lalo siyang naiingganyo sa pinaggagawa ng lalaki. Ikinagulat niya ang biglaang pagyapos ng lalaki sa kanya at pagbuhat. Anong ginagawa mo? Takot na pagtatanong ni Solen nang patayin pa nito ang ilaw ng tuluyan. I'll give you pleasure. At tila nautal na si Solen sa narinig. Pleasure? Ay, saglit. Berhen pa ako. Kabado niyang pagsabi sa binata. Kahit na sa loob-loob niya, ay may mas malakas na puwersang nagtutulak sa kanyang gawin yun. Salitang napatigagal si Marcus sa narinig, ngunit daglian namang nakabawi. Sure? Oo, teka. Nakita ko. Malaki. Baka hindi ko kayanin yung pleasure na sinasabi mo. Bahagyang natawa si Marcus sa sinambit ng dalaga. At imbis na ma-turn off, mas lalong umakyat ang kapilyuhan nito sa utak. Kinagat ng marahan ni Marcus ang labi ng dalaga. Binuhat ito at tuluyan ng inihiga sa kama. Then, I will claim you and make you mine. Don't worry, I will be gentle. Hindi malaman ni Solen pero ang salitang yun, sapat na para sa kanya. Ang tagal niyang hindi nag-boyfriend para lang mauwi siya sa one night stand para lang sa isang trabaho. Pero hindi niya malaman, malakas ang karisma ni Marcus at kung ano man ang tindi ng nararamdaman niya ngayon, ay na-e-enjoy niya ito. Dahan-dahan niyang itinulak ang lalaki na nakadagang nakatulog sa kanyang ibabaw. Bago pa man din siya tumayo, tinitigan niya ito sa munting liwanag na naroroon. Nakita niyang kumislot ang mapupulang labi nito, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na mag-ayos ng sarili para takasan ng tuluyan ang lalaking nakakuha sa kanya. Mahirap na't baka magising pa ito. Bago pa man din siya tuluyang lumabas, ay lumapit muna ito't pinasaya ang mga mata niya sa muling pagsulyap sa mga abs ng lalaking unang umangkin sa kanya. Gustong-gusto niya sanang muling hawakan pa iyon nang biglang nag-vibrate ang telepono niya. Napakadami na palang miss call ng telepono niya and she didn't notice it. Paano nga ba naman? May iba siyang tinatrabaho. Hello? Mahina niyang pagsagot dito. Ano bang ginagawa mo? Abort ang mission, kanina ka pa. Hindi ka makontak sa wireless radio at sa cellphone. Bumaba ka na. Sa lobby tayo magkita para pick upin ka. Utos ni Buboy sa kabilang linya na para bang mainit ang ulo. Ngumuso na lamang si Solen sa naging asal ng kaibigang lalaki sa kabilang linya at biglang nagkaroon ng agam-agam kung may alam ba ang kaibigan sa nangyari sa kanya. Malinaw ang plano. Aakitin niya at tuhulihin kami sa akto. Pero bakit wala nang paghuling naganap? Naging palaisipan tuloy siya kung mababayaran ba siya kahit konti sa tila palpak na misyon na ito. Wala naman siyang kasalanan kung tutuusin. Aalis ka nang hindi nagpapaalam at nagpapakita ng muka. Parang nanlamig ang buong katawan ni Solen sa boses na narinig sa likod niya habang nagsusuot siya ng sandals. Patay, sa isip-isip niya. Paano na naman to? Nilingon niya unti-unti ang lalaki at nakita niyang naka-boxer short lang ito. I want more. Paano ba yan? Hindi pa ako satisfied. Tapos iiwan mo na ako agad-agad. At unti-unti na itong lumalapit sa kanya habang naka-cross arms na mas lalong nagpakaba kay Solen. Wala namang masama sa request ng lalaki. Pero sa palagay ni Solen, hindi na ito ang oras para sa pabebe time nilang dalawa. Abort ang mission. Hindi niya nga alam kung mababayaran pa siya ng mga ito dahil palpak nga. Huwag kang lalapit. At ipinantutok niya na ang takong ng sandals niya rito. Masakit to, matalim, at kahit gwapo ka, hindi ka sasantuhin ng takong ko. Pananakot pa niya rito. Napakamot sa ulo si Marcus sa sinabi ng babae at napahagalpak. Iiling-iling na tinitigan ng babaeng akala mo nag-aamok ng suntukan na ang panlaban ay takong instead na kamao. Sige, you may go. Habang tumalikod ito mula sa kanya, kinuha ang smartphone at may denial. Tila napakalma si Solen sa paglayo ng lalaki mula sa kanya at naisipang magmamadaling hinawakan ng handle ng pintuan ng hotel para lumabas. Hinihintay na siya nila Buboy at kailangan niya ng puntahan ito para mabatukan.
Kalmado siyang nakahinga at naglakad patungong elevator and she pushed the down button. Bumukas ang elevator at handa niya nang pasukin ang loob ng mag-isa. Biglang narinig niya ang malalakas na boses kasabay ng malalakas na yabag ng mga sapatos na tila tumutunog against the floor. Ayun ang babaeng pinapahuli ni Boss Marcus. Halos ikasira ng elevator button ang paulit-ulit na pagpindot nito para magsara. Naisip niyang hindi magandang ideya na nasa elevator siya. Kaya nang magbukas itong muli sa ikapitong palapag matapos ng 10th floor, pinindot niya ang lahat ng button nito at pinailaw bago bumaba. Sige, maghintay kayo kada floor. Sabay flick pa ng long, reddish and wavy hair niya. She grinned at naglakad na para bang walang nangyari. Pinilit niyang maging hindi agaw pansin ang bawat kada kilos niya nang mapadaan siya sa isang hotel crew na bumati sa kanya na nakahinto. Nakita ni Solen ang isang paper bag ng isang sikat na brand ng damit na nasa gilid ng hotel luggage cart. Excuse me? Pagkuha niya ng atensyon ng staff. Yes po ma'am. May restroom ba dito sa floor? Napansin niyang titig na titig sa kanyang lalaki. Kaya naman, she brushed her fingers against his skin sa braso nito. Sorry to interrupt you. Pagpapasensya pa ni Solen. It's okay po ma'am. Natila na hipnotismo ng babae sa mapanukso nitong galaw. Diretso lamang po't malapit po sa dulo bago makarating sa may bandang slot machine. Ngiti-ngiti pang sabi ng staff habang titig na titig kay Solen. Cute mo talaga. Pagpuri pa nito sa staff at kinurot ang pisngi nito ng walang pasabi na medyo nagpaluwang pa sa pagkakangiti ng huli. Tuluyan nang lumayo si Solen sa lalaki na para bang namaligno ni Solen. Hindi natigil ang pagkakangiti nito na para bang first time nitong masabihan ng ganoon. Dali-dali siyang pumasok ng restroom. Nang makarating ay hawak-hawak niya ang pasimple niyang tinangay na paper bag mula sa luggage cart. Marami-raming tao ang naglalabas-masok sa klase na pasugalan sa hotel. Tamang-tama sa kanyang binabalak. Binuksan niya ang paper bag at gaya ng inaasahan, nakatsamba siya ng dress na kasyang-kasya sa kanya. Hinintay niyang mabakante ang cubicle sa dulo at pinasok nang lumabas ang huling gumamit. Doon ay nagpalit siya ng damit at tinanggal ang kanina pang mask na suot-suot niya at lahat ng mga accessories na meron siya. Pinasok niya ang mga gamit na damit at inilagay lahat sa loob ng paper bag. Unti-unti niyang hinubad ang kanyang wig at isiniksik pa doon. Tumuntong siya ng bahagya sa toilet bowl at inabot ang window ng hotel at doon inhulog ang paper bag na naglalaman ng kanyang wig, fashion accessories at pinagsuotan niya. Paglabas niya ng cubicle ay tsaka dumami ng bahagya ang mga tao, bagamat hindi puno. Humarap siya sa salamin, naghilamos at binasa ng bahagya ang buhok niya. Ibang-iba na siya mula kanina. Nawala ang pagiging seductive ng kanyang itsura, lalo na't binura na nito ang kaninang nakakaakit niyang kulay ng lipstick. Nawala na din ang mapula-pula niyang buhok dahil itim na ito sa straight na abot hanggang bewang. Medyo may kaluwagan din ang dress na nakasuot sa balingkinitang payat na pangangatawan niya. Malabo na siyang makilala ng mga ito sa isip niya. Inilagay na niya sa short niya ang kanyang pouch na kani-kanina lang, bit-bit niya at isinuot ang mataas-taas na sandals. Panatag na siya. Hindi na siya mahuhuli ni Marcus. Napakaamo ng mukha niya ngayon. Wala nang bakas na kahit anong kolorete katulad kanina. Malaya siyang nakasakay ng elevator at matapos nun, kasabay ng mga iilan pang mga guest. Ang iba ay naka-elegant dress at ang iba naman ay simple lamang. May mga umuuwi na ding mga nakamask. Halos panginigan siya ng tuhod nang pagbukas ng pinto ng elevator sa ground floor ay kitang-kita ni Solen si Marcus na nasa may bungad. Ito ang nakaabang din, kagaya ng ibang mga bodyguard nitong nakakulay itim na uniform. Hindi niya naiwasan ang pagtama ng kanyang paningin kay Marcus na lalong nagpakaba kay Solen. Gaga ka? Bakit ka tumingin sa kanya habang kinukurot ang sarili? Gusto niyang pagsisihan ng moment na yon. Pinili pa din ni Solen na mag-roleplay. Na kunwari, hindi niya kilala si Marcus. Na kunwari, ibang tao siya. Katrina is not around anymore. Siya na si Solen at malayo ang pinagkaiba nilang dalawa. Malayo, malayong malayo. Pinili niyang maglakad palayo mula sa mga kumikilatis na mga bodyguard. Sa gilid ng mata ni Solen, kita niyang nakamatsyag ang binata sa kanya. Ngunit she tried her best na maglakad lang ng walang pag-aalinlangan.
Kabi-kabilang pagre-radio to check kung may nakakita ba sa misteryosong babae. Kaliwat kanan ng patuloy na pag-iikot ng mga naka-uniform. Did they check the CCTV? Seryosong pagtatanong pa ni Marcus. Nakita daw pong pumasok sa loob ng CR pero hindi na daw po nakalabas, sir. Talasan ng mga mata. Nandito lang yun. Hindi pa nakakalayo yun, I'm sure. Sabay buntong hininga pa nito. Ang akala ni Solen, kakaunti lang ang mga tauhan ng binata. Wala sa hinagip niyang higit ito sa dalawa. Miss, excuse me. Authoritative ang boses na iyon ni Marcus. Napahinto ang mga tao sa paglalakad, lalo na ang iba pang mga babaeng kasabayan niya. Kasabay ng paghinto nila ay ang tila pagbigat ng paa ni Solen sa paghakbang. Gusto niya itong lingunin, ngunit nanindigan siya na kailangan niya ang patuloy na paglalakad. Sinimulan niya muling sumuway sa lalaki. Please stop walking, miss na naka-baby blue dress. Pag-uutos pa ni Marcus. Dinig niya ang kada pagtunog ng sapatos ni Marcus sa tiles ng hotel. Palapit ito ng palapit sa kanya. At maya-maya pa, hinawakan pa siya sa braso ni Marcus na mas lalong nakapagpagulat sa kanya. Mabubuko na ako, patay. Lagot, Solen. At napangiwi na siya sabay pikit. Palihim na nananalangin na sana magkahimala ng oras na iyon. Do you know her, Marcus? Isang hudyat na nagpabukas ng mata ni Solen. Nasa likod niya si Marcus at hawak-hawak ang kanyang braso, habang ang may-ari ng boses kani-kanina naman ay nasa harapan ni Solen ngayon. Malalim ang boses nun at di katangkara na may edad na lalaki. Puti na ang buhok nito at para bang nakakatakot ang figura ng muka. Hindi naman ito pangit. Kung tutuusin, gwapo ito at mistisuhin. Ngunit ramdam mo ang kaseryosohan nito sa boses, estilo at pananamit. Napansin ni Solen ang pagyuko ng iba pang mga bodyguard nito sa matanda sa loob ng hotel. Mukhang mataas na tao sa palagay ni Solen. Lo? Inosenteng pagtatanong ni Marcus habang unti-unting lumuluwag ang pagkakahawak sa kanya nito at tuluyan na nga siya nitong nabitawan. Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi ka ba nasasabik na makita ko? Pag-ihit tawa pa nito. Habang salitang tinitignan siya nito at ang apong si Marcus. Batid ni Solen na ito ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Ang makalabas ng tuloy-tuloy sa hotel na yon nang walang makakapigil gaya ng iba. Pakiramdam niya, nasusulasok na siya sa amoy ng hotel. Bagamat hindi mabaho ang lugar, alam niyang hindi siya safe sa oras na yon kung magtatagal siya. Walang lingon-lingon na lumabas ang ginawa ni Solen. Salamat sa memory, Marcus. Huling pagkikita na natin ngayon. Hindi na ulit magkukross ang mga landas natin. Hinding-hindi na. Bulong niya sa sarili at idinayal niya na ang telepono para kontakin ng kaibigang si Buboy. Hello? Pick me up. Dito na ako sa harapan. Sa kabilang mundo ng binata, Marcus pinned the woman at the back of her door. Nagliliyab silang dalawa dala ng espiritu ng alak. Hindi mapigilan ni Marcus ang panggigilan ng babae na nasa harapan niya ngayon. He looked like a predator pursuing his prey. Gusto niyang sirain ang may kanipisan na halter dress ng babae. Inilapit ni Marcus ang kanyang mga labi sa likurang tenga ng babae nang walang pag-aalinlangan. Hinalikan niya ito ng masinsinan pababa ng pababa. Napapikit ang babae at bahagyang napakagat labi. She loved it. Hindi na mahintay pa ng dalaga ang pagkilos ni Marcus. Kaya naman nagpatiuna na itong naglakad sa gilid ng kama sabay tulak sa binata. Tulak na sapat na para mapahiga ito sa kama. She was so hot teasing him. She's so hot. But for some reasons, ang mga halik na yun ay nagpabalik lang sa kanya sa figura ng babaeng nakatalik niya ng mga ilang linggo lang ang nakakalipas. Ang mga haplos na yun ay nagpapaalala lang sa babaeng nakamaskara na gabi-gabi niyang hinahanap sa kanyang mga panaginip. At ang mga labing yun, ang mga mapupulang labi niyang yun. Fuck! The word that best describe his disappointment. Biglang napaupo si Marcus sa gilid ng kanyang kama at bahagyang itinulak ang babaeng nasa harapan nito. What happened? Takang-takang pagtatanong ng babae sa pagkagulat nito sa gawin ng kasamang binata. You can go. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Marcus sa babae. I'm sorry, but I can't do it with you. Tumayo siya't nagbihis. Ipapahatid kita sa driver ko. What? Galit na pagtatanong ng babae to her disbelief. But we have not started yet. Pagpupumilit pa nito. She sounded little hysterical in her voice.
Instead na sumagot ang binata, ay inilagay niya sa gilid ng babae ang hinubad nitong halter dress, sabay talikod nito't humarap sa malaking window, nakitang-kitang malawak at magagandang skyscraper. He put his one hand against the window and sighed. I'm sorry. Bulong pa nito na parang hiyang-hiya na bata. Sorry? After all, yan lang ang marireceive ko sa'yo ha, Marcus? What do you think of me? A slut? Or a bar woman na pwede mong ihiga sa kama mo? And sorry lang after kasi hindi mo kayang makipag-make love sa babae? This is not fun at all. Dugtong pa niya after maupo sa gilid ng kama at sinindihan ng yosi na nasa loob ng bag niya. I just can't do it to anyone else. But I am not. Tumayo ito sa pwesto niya at humarap kay Marcus. Just anyone else you mentioned. Teary-eyed na itong nagsasalita sa lalaki. Marcus, kung hindi ako makakasal sa'yo, ikakasal ako sa iba. My parents can't wait kung kailan ka magiging ready. And I was wrong to think na ito na ang araw na yun. The driver is in the lobby, Trish. Marcus was trying to cut the discussion. Magbihis ka na. Trish furrowed her eyebrows as she couldn't believe what she had heard. She was so dismayed na sa buong buhay niya, kay Marcus lang siya paulit-ulit na nakakaramdam ng rejection. Trish Lee is a famous model. Her family is well-known businessman sa bansa. Her mom is so close to the Waltons family. Since na Chinese sila, mahalaga para sa kanila ang maikasal sa pareho ng kanilang status na pamumuhay. And Marcus Walton is the best option for them. But for them, Walton's hair is an elusive mine, mailap at masyadong misteryoso. Ang akala ni Trish ay ito na ang pagkakataon niya. She tried to seduce him many times at makailang beses din siyang nabigo. She wants Marcus so badly. Kung fixed marriage lang din naman sa pamilya ang ipipilit ng kanyang mga magulang, hinding-hindi niya tatanggihan ng binata. Tila mas malabo pa sa pagputi ng uwak ang pag-asa niyang saluhin siya ng binata. Ilang buwan na lang at mai-engage na siya sa isang Chinese businessman kung hindi siya gugustuhin ni Marcus. She thought Marcus didn't have any choice but to choose her. Kailangan ni Marcus patunayan ang sarili sa industriya ng pagninegosyo. Bata pa siya. At most of the investors ay nagtataas ng kilay sa mga batang baguhang katulad niya. Trish family could only save his face, pero sa estilo ni Marcus, nagmamatigas pa din ito. Tila ba walang pakailam kung magtagumpay man ito sa tatahaking pagninegosyo o magpalubog na lang sa kumunoy kasama ang pangalan nito sa industriya. Ilang tawag na nga ba ang natanggap ni Marcus mula kay Trish? She tried harder to convince him na need nilang makipagtulungan sa isa't isa. It's a win-win situation for the both of them. Mananatili ang Waltons family sa posisyon kung saan kinikilala ng lahat. Dali-daling kinuha ni Trish ang clutch bag niya at padabog na naglakad papunta sa pinto. Marcus turned the door wide open. Trish curled her lips while looking directly into Marcus' eyes. Mabigat ang kanya mga paa habang nakasimangot. That kind of look for her ay para bang nagbabadya ng world war sa pagitan ng pamilya. Tell me frankly, are you a gay, Marcus? Halos mapula ang mga mata nito na tila ba nanlilisik sa gigil sa binata. Tinalikuran siya ng babae matapos siyang tapunan ng nakakainsultong tingin at tanong. But Marcus didn't give a damn. He smirked at isinara muli ang pinto. Hindi ako takot mag-isa, Trish. Kahit lumubog man ako sa pagninegosyo, hindi ikaw ang makakagawa nun. Marcus is different and he wants to be different. Ni minsan never siyang natakot sa kung kanino man. Never siyang nagpadikta. Never siyang nagpatukso sa lahat ng temptation. He is quiet, well-controlled sa sarili pagdating sa pangaakit, maliban sa isa. Maliban kay Katrina. She's sexy, she's mysterious, at seryoso siyang makita ang babae sa kahit anong paraan pa. Hindi niya lubusang kilala ang babae. Pero alam ng puso niyang Katrina got him at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakikilala ng personal. In the right time, you will be mine again, Katrina. Pangako niya sa sarili. Naputol ang kanyang pag-iisip nang nag-vibrate ng paulit-ulit ang kanyang telepono. Hello, sir. Ako po yung hinire ninyo na investigador. More than a year after, kinuha ni Solen ang kanyang simpleng smartphone sa kanyang bulsa at ang kanyang portable speaker sa kanyang knapsack. She turned on the Bluetooth at kinonekta ang bawat isa. Unti-unting narinig niya na ang music na nakakaindak sa kanyang pandinig.
Tamang-tama para isabay sa gawaing bahay at pagpapapawis. Sinimulan niya ng maglinis at magpunas-punas ng mga furniture na nandoon habang iniindak ang sarili sa masayang tugtugin. Napagitla siya sa doorbell na narinig sa loob ng bahay kung saan siya ngayon nagtatrabaho. Inalis niya ang mask na nasa bibig niya at ang kanyang apron. Nagugas din ang kamay na nagmamadali bago patungo sa may pintuan. Dahan-dahan niya itong binuksan at sinilip ang nag-doorbell. Nakita niyang isang babaeng nakangiti sa kanya. "Hi, invitation card for Mr. and Mrs. Gutierrez." Mahinahon at tila nakakakalma ang boses na iyon. Wala sila rito Out of the country. Sagot pa ng dalaga na parang nahihiya. Yeah, I know. Pero ang sabi nila, ibigay na lang daw to sa unit niya at may tao naman daw. Binuksan ni Sulen ang pagkakalak ng screen ng pinto at kinuha ang kanina pang iniaabot na invitation. "What's your name again?" Sulen. Salamat, sabihin ko na lang kay Madam." Dugtong ni Sulen. "Madam?" At muling kinuha ang invitation, nakakahawak pa lang ni Sulen. Kunot-noo pa ang babae nang tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. "Mrs. Gutierrez told me na nandito ang pamangkin niya. And I guess, ikaw yun, di ba?" Sulen daw ang name ng pamangkin niya. Medyo irritable na ang boses ng kaharap ni Sulen at tila nagpalinga-linga pa ito sa loob ng unit para kunwari i-check. Hindi malaman ni Sulen kung sasabihin ba niyang nangangamuhan lang siya sa dalawang matanda o magkikibit balikat na lang siya at aarting parang kaparte siya ng pamilyang Gutierrez. Pinili niya ang pangalawa. Ngumiti siya at muling kinuha ang invitation card. "Of course, ako ang pamangkin niya. I usually called my auntie as Madam." At tinignan niyang matama ng babaeng kaharap. "Lambingan namin yon. Sabay kindat pa niya rito. Alam mo na, may kasungitan minsan ng mga oldies kaya dapat nilalambing." Tila naman, nakumbinsi niya ang babae at manaka-nakay umalis na nang makuha ni Sulen ang card. Hindi niya malaman kung anong pumasok sa isipan ng mga Gutierrez, pero naging isang palaisipan ito sa kanya. Ano na naman kayang iutos sa akin ng mga to? Bulong niya sa sarili habang pabagsak na inihiga ang katawan sa malambot na sofa. Matagal-tagal na rin siyang hindi bumabalik sa condo unit na yun para maglinis. Pero gayon pa man, hindi na iba sa kanya ang mga Gutierrez. Wala pa ring nagbabago sa buhay niya. Matapos ang 1 taon, dakilang raketera pa din siya. Ang pinagkaiba lang, dumadami ang booking at racket niya. Lahat na lang ay halos hindi niya tinatanggihan basta pagkakaperahan. Tagalinis ng kondo, tagalaba, taga-deliver ng mga pagkain, tagaluto, at tagapagpakain ng mga aso, malalaki man ito o maliliit. Marami nang nakakakilala sa kanya at nagtitiwala. Ang iba pa nga, referral sa mga taong pinagsisilbihan niya at ang pamilyang Gutierrez ay isa sa mga iyon. Malaki-laki din ang naitulong sa kanya ng mga ito, kaya hindi niya ito matanggihan kapag sila ang nag-utos. Out of the country ang mag-asawa, emergency daw, kaya naman biglaan ang kanilang pag-alis at 1 buwan nilang kinontrata si Sulen para magbantay, maglinis at mag-asikaso ng kanilang bahay at mga aso. Galante ang mga ito, walang mga anak kaya naman maganda ang trato sa kanya. Triple ang pasahod kumpara sa iba at libre ang pagkain at may budget para sa grocery items. Linggo-linggo ang grocery kasama ng driver nila, kaya naman wala siyang poproblemahin kahit na ano pa ang mangyari. Ang tanging pakiusap lang nila ay wag na wag kalilimutan at gugutumin ang mga aso nilang sila Curvy at Dodge. Kaya naman mahal na mahal ni Sulen ng mga asong yun dahil yun lang ang tanging paraan para tumagal siya sa trabaho. "Madam," tawag niya kay Miss Gutierrez nang ito ay tumawag sa telepono. "I am sorry, Sulen. We need you to attend the welcome party ha. I will give you an additional pay for this. Just make sure na magpakilala kang pamangkin namin. Darating ang driver dyan para ihatid ang dress mo at susuotin mo for the event, okay?" Tila ba parang nabingi si Sulen sa narinig niya mula sa amo. Kanina lang ay katulong siya, maya-maya naman ay magiging isang modern Cinderella. "Sulen, can you hear me?" Pagtatanong pa sa kabilang linya. "Opo, madam." "Okay, one thing more. Just give the gift directly to Marcos Walton, iha. Don't forget." "Po?" Tama ba ang narinig niya? Makakaharap na naman niya ang lalaking yun? She couldn't believe it. Binabalik-balikan siya ng lalaking nakauna sa kanya. Lalaking ni minsan, hindi siya nakilala. "Kaya mo to, Sulen.
Pag-cheer niya sa sarili. Hindi niya nga alam kung bakit parang pinaglalaruan siya ng tadhana. Minsan na mga bagay na gustong-gusto ng kalimutan at iwasan, kusang magpaparamdam sa mga buhay natin na tahimik. O kaya naman, mahalungkat pang muli ang nakaraan na gusto nating kalimutan. Eto siya ngayon, nasa harapan ng lalaking ilang buwan ding gumulo sa kanyang sarili. Ang lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso at umangkin sa kanyang pagkababae. Wala pa ding nagbabago sa lalaki. Gwapo pa din, matangkad, magaganda ang mga mata. Nakakaakit ang kanyang karisma. Malayo pa, naaamoy na ang mabango nitong samyo gaya ng dati. Nakakaakit, kahali-halina. Hi, I'm Solen, Mrs. Corin's Gutierrez niece. Please receive our gift. Hope you like it. Oh hi, bungad niya. You look gorgeous. Mainit ang hiningang yun ng lalaki na nagbigay init sa kanyang pakiramdam. Thank you. Ang tangi niya lang nasabi para tapusin ang eksenang yun at iniyabot na niya ang dahilan ng pagpunta niya doon. Sinulya pa ni Marcos ang regalong kanina pang hawak ni Solen para ibigay sa kanya. Kinuha yun ng binata at muling inlapag sa table. Can I dance with you? Biglang tumugtog ang isang love song at nakita niya na lang na inilahad ni Marcos ang kanyang palad towards her. Tumanggi ka, sigaw ng isip ni Solen. She tried harder not to show her negative inner thoughts to her face. Mr. Walton, my apologies, but I can't stay here any longer. Marami pa kasing pinapaasikaso sa akin ng auntie. Pag-aalibay niya. Tila ba siya nanalo sa loto ng mga oras na iyon? Kitang-kita niya na ang mabilis na pag-shift ng reaksyon ng mukha ng binata. From having a flirtatious smile sa pagiging sad boy. Naputo lang pag-iisip ni Solen sa posible niya pang idahilan sa lalaki nang biglang may ipinakita si Marcos sa kanya. Ang conversation nilang dalawa ni Mrs. Gutierrez. Pasensya ka na Marcos, I can't attend today's event kaya si Solen na lang ang pinapunta ko. Anyways, sana ma-enjoy niya ang party with you. Ikaw na ang bahala sa kanya. Paano ba yan? Ako na daw bahala sa'yo. Baka magtampo kasi yun pag di ko sinunod. And he smiled widely at sabay kindat pa sa dalaga. She smiled again. Sure, mahirap na kapag hindi natin pinagbigyan si auntie. Baka bawiin ang gift niya sa'yo. She tried to be calm kahit kabado. And you are the best gift. Pagsang-ayon ni Marcos sa kanyang sinabi. Hindi niya na nakontrol pa ang lalaki. Hinawakan ni Marcos ang kanyang kamay and they step on the dance floor. Nauna sila doon at manaka-naka ay nagsipagsunuran ng iba na talagang couple naman. He brushed his hand to her lower back and pulled her close to him. Amoy na amoy nila ang isa't isa sa posisyon na iyon. Ang kaninang firm character ni Solen ay para bang unti-unting nagbabago sa natutunaw na tingin ni Marcos. She felt a little bit defeated. Ibang-iba ang karisma ni Marcos. Napakahirap labanan ng kagwapuhan ng lalaking to. Look at me, Solen, please. Pagsusumamo pa nito sa kanya. Ang akala ng iba, girlfriend siya nito. Ngunit ni minsan, walang pagtanggi na ginawa ang binata. He just smiled, hold and press her hand. So sweet, so romantic. Solen, mahinang pagtawag sa kanya ni Marcos. Naputo lang pag-iisip niya at napatingin lang muli ito sa lalaki matapos nitong tawagin ang kanyang pangalan. Let's go home. Dugtong pa ni Marcos. Ha? Hindi niya malaman kung anong tamang isasagot niya. Pilit niyang hinahagilap ang kasama nitong driver kanina. Pero ni anino nito, hindi niya makita. Asa na ba yun? Lasing na yung amo niya. Paano ko ngayon ihahatid to? Pag-aalala niya sa utak. I want you, Solen. Bulong ni Marcos sa kanya. Habang akay-akay niya ang lalaki, papasok sa bagong biling unit nito. Halos magkapit bahay lang sila ng mga Gutierrez. Klarong-klaro ang sinabi ni Marcos. Pangalan niya ang binanggit ng binata. Sa puso ni Solen, para bang nawala ang lahat ng espiritu ng alak na nasa katawan niya. Halos tumalo ng puso niya sa narinig. I mean it. Dugtong pa ng binatang bilyonaryo. Lasing ka lang, Marcos. Pagpapakipot ni Solen, but deep inside of her, she wished na sana dinggi na siya ni Universe. Isang yummy moments na lang with Sir Marcos. Universe, please. May mga pagkakataon talagang buwang na buwang si Solen, but she really mean it. Gusto niyang itodo ang katangahan niya. Hirap na rin naman siya sa buhay
Ano ba namang makaranas ng konting sarap with this guy with him? In the first place, si Marcus naman yun. Kung manok na ang lumalapit sa palay at siya ang palay, sino ba naman siya para hindi magpatuka? Tuka lang ng tuka, Marcus. Tukain mo ko. Her crazy mind and the universe gave in. Mas lalong nagliyabang nararamdaman ni Marcus sa narinig mula sa babae. Pakiramdam niya gusto din siya ni Solen. She didn't say no, and telling him na baka lasing lang siya is somehow a signal for him to continue. He found himself kissing and hugging her intensely. Hindi na malaya ni Solen na ikinawit na rin niya ang kanyang kamay sa leeg ng lalaki, lalo na nang humalik ito sa kanyang tenga. Tumambad sa harapan ni Solen ang mala Adonis nitong figura. Wala pa din itong pinagkaiba sa dati. Ito pa din ang klase ng lalaking kinababaliwan niya. His shoulder is broad na para bang masarap himlayan sa gabi. Binuhat siya ni Marcus at pinaupo sa working table na naroroon. The space is wide enough for the both of them. Sinalubong niya ang mga mata ni Solen na mapupungay at tila siya inaakit. Isang sitwasyon na para bang naulit lang 1 taon mahigit ang nakalilipas. Napabuga siya ng hangin at mabilis na hinuli ang mapulang labi ng babae. Solen didn't push him away, kaya naman mas lalong ginanahan ng lalaki. Ang ginawa lang ni Solen ay ang magparaya. He found it more interesting, lalo na't mas lumalakas ang ginagawang ingay ni Solen. Do you like it, Katrina? Bulong nito sa kanyang tenga. Katahimikan. Para bang pareho silang natahimik sa narinig. Tinitigan ni Solen ang mga mata ni Marcus. Ngunit kitang-kita din dito ang pagkabigla at blanko na reaksyon. Hindi na hinintay ni Solen ang sasabihin pa ng binata. Tumakbo siya palabas ng condo unit ni Marcus. Bakit siya tinawag na Katrina ni Marcus? Kilala na ba siya nito at pinaglalaruan na lang ng binata? Pero ang halik niya ay totoo. Hindi siya bihasa sa mga relasyon, pero alam niyang totoo ang mga halik na yun. O baka naman, nabubuhay lang siya sa alaala ni Katrina. Si Katrina man o si Solen Gutierrez ang piliin ni Marcus. Hindi maitatatuwang parehong peke ang mga babaeng yan. Dahil ang totoong Solen ay hindi pamangkin ng Gutierrez family at mas lalong walang yaman na pwedeng ipagyabang. Dahil ang totoong Solen ay isang mahirap na walang ibang gusto kundi isalba ang kanyang pamilya sa hirap sa araw-araw na pangangailangan. Nakaramdam ng awa si Solen. Sa sarili, kay Marcus, o sa sitwasyon. Hindi niya masagot. Ang alam niya lang, lecheng pag-ibig to, ang komplikado. Desidido na siya. Kailangan niya ng lumayo. Ayaw na niyang mapaglaruan ni Marcus o ng tadhana. Kung ano man ang nasa isip ng binata, ayaw na niyang malaman. Ang mahalaga ay maitigil na ito bago pa man mahuli at magulo ang lahat ng tuluyan. Tell me, Miss Solen, what happened last night? Inakit mo ba ako? Seryoso itong nagtatanong sa dalaga. And Solen was totally confused. Umakyat ang dugo niya sa ulo sa sinabi ng lalaki. What are you up to? Nanggigigil na tanong ni Solen sa kanyang isipan. Hoy, Mr. Walton, matapos mong lumaklak ng alak at humalik ng babaeng kakikilala mo lang, isasabihin mo na inakit kita? How dare you? Delikado ka palang tao. Easy to get na lalaki kung ganoon. Don't talk like that. Hindi mo ko kilala para mag-jump ka sa conclusion na pipitsuging lalaki ako. I am Waltons. I don't care kung Walton ka pa o ikaw ang pinakamayamang engkanto sa balat ng lupa. Gusto ko lang malaman mo na lumugar ka sa dapat mong kalagyan. So anong akala mo sa akin, pipitsuging babae? For your information, madaming babae ang gustong umakit sa akin. Pero ikaw iba ka. Ha? The nerve? Anong gusto mong sabihin ngayon? Stop the chase. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Gusto mo ba talagang malaman, Mr. Walton, ang nangyari kagabi? Hindi ka pala marunong humalik, Marcus. Puro yabang ka lang pala. Tell me, walang nagtsatsaga sa'yo, no? And she smirked habang naniningkit ang mga mata. Bahagyang napalunok si Marcus sa narinig. Am I not a good kisser? I can't believe it. Really? Gustong-gusto niyang ikumpirma sa babae. Kitang-kita ni Solen ang ngit-ngit sa pikon na binata. Ang sarap din palang makipag-asaran sa demonyo. Hindi lang alam ni Marcus kung gaano siya kasayang makita ang mukha niyang ganun. Gusto mo pa bang malaman kung saan ka hindi magaling, ha, Marcus? Napabuntong hininga pa ito. I just want to know kung pinagsamantalahan mo ko. Pagbabawi ni Marcus,
sa mapang-asar na babae. Maling-mali na pumunta pa siya rito. Maling-mali. He thought hindi iyon ang motibo niya sa pagpunta. He wanted to clarify things sa sarili niyang pakiramdam dahil ang babaeng nasa harapan niya ay tila umuuko pa sa lugar ni Katrina, sa babaeng minahal niya. Nakasama niya sa gabing halos ayaw niya nang matapos. Obviously, Mr. Walton, walang babaeng gustong tumikim ng mayamang lalaking walang asim. Adios. Sabay pagtalikod pa niya rito. But she failed. Bago pa man siya nakatalikod sa lalaki, ay nahila na siya ni Marcus paharap sa kanya. Marcus held her body tightly and pinned her at the back of the door. He kissed her wildly na sinubukang wag gantihan ni Solen. Marcus stopped kissing her after a while and looked directly to her eyes. Mapang-akit ang tingin na yon while he's brushing her lips with his fingers. Ilang segundo din sila sa ganoong posisyon nang binawi ni Marcus ang katahimikan. Ano nga ulit yung sinasabi mo kanina? Mapanukso ang mga tingin na yun ni Marcus kay Solen habang hawak-hawak ang baba nito. Tila napipi naman si Solen. She wanted more of him, gaya nung una, pero paano kung pinaglalaruan lang siya ng batang bilyonaryo na ito? Do you want more? Makahulugang tanong ni Marcus sa kanya. Humahangos na pumasok si George sa loob ng kwarto ng amo niyang si Marcus. Nakita niya itong nakatayo sa may bintana at walang pang itaas habang nakapamulsa naman na nakadungaw sa kawalan. Seryoso ito't hindi maipinta ang muka. Boss Marcus, pagmamadali pa ng driver habang hawak-hawak ang kaliwang dibdib nito sa hingal. Ba't ang tagal mo? Seryosong pagtatanong ng binatang bilyonaryo. Kanina pa kita tinatawagan and I texted you several times. Seryoso pa nitong sabi habang naglakad sa gilid ng kama para punan ng liquor glass na nasa tabi nito. Sinulya pa ni George ang malaking orasan sa loob ng kwarto at nakita niyang 8:30 pa lamang naman ng umaga. 9 a.m. naman madalas ang pasok niya sa amo dahil wala naman ito gaano ginagawa pa sa ngayon. Napaisip siya sa kung ano bang dahilan ng pagmamadali nito. May party bang pupuntahan? May meeting na biglaan? May restaurant na gustong kainan? He was thinking a lot of possible things pero Marcus was not like that. Lahat ng bagay ay nakaschedule. Kaya naman nagtataka siyang bakit tila minamadali siya nito. Baka nga naman sobrang importante ng pagpapapunta nito sa kanya. Sir, naglakad ako sa labas ng village papasok dito eh. Tsaka under maintenance pa ang elevator. Pagpapaliwanag niya habang habol hininga niyang sinasabi at napasandal sa dingding sa pagod. Mayamang walang asim daw ako. Sabay tingin ni Marcus kay George. George left dumbfounded. Naiwang nakanganga ang bibig ng driver sa narinig. Ha? Walang masabing iba si George sa tinura ng amo. Mukhang madaming iniisip ang amo, kaya kaaga-agay umiinom ng alak pero hindi niya maintindihan ang unang linyahan nito. Mayamang walang asim? Anong ibig sabihin nun? Matamang tiningnan ni Marcus ang driver niyang halos hindi makapagsalita sa pagkagulat sa narinig. Gustong matawa't humalakhak ng todo ni George sa kaseryosohan ng amo. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun kahalaga ang mga salitang yun. Kita mo pati ikaw hindi mo alam. Sabay bawi ng tingin nito kay George nang napansin niyang confused din ito sa isasagot sa kanya. Nakaramdam ng may pagkadismaya sa tono nito. Kaya naman pinilit ni George magsalita ng may sense na para bang may recitation sa klase. Baka kasi baduy kang pumorma. Medyo alanganin ang pagsagot niya. Wise guess lang ni George ito para mabigyan ng kahit konting ideya ang amo. Baduy? Medyo tumaas ang boses ni Marcus sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa pagkakaalam niya ay fashionable siya all this time. Na out of trend na nga ba siya sa kakasubsob at aral ng kumpanya para patunayan ng sarili? Baduy ako? Muling pagtatanong ni Marcus sa tauhan. Nanlalaki pa ang mga mata nito na para bang gulat na gulat sa narinig. Napalunok ng malagkit na laway si George. Tuyot na nga ang lalamunan niya, tila lalong natuyot pa sa tila napakaseryosong tanong ng amo. Ay sir, hindi naman sa ganun. At napakamot na lamang ito ng ulo. Madami na kasing bago ngayon lalo na sa TikTok, Reels at video sa YouTube. Cool daw kapag ang suot mo may mga prutas na design. Hindi na kasi uso ang bulaklakin outfit ngayon. Pangangatwiran pa nito. Pangangatwiran nitong walang kasiguraduhan. Wala talaga siyang masabi sa amo. Kahit siya'y naguguluhan,
Sinabi niya lang yun para hindi ito mag-isip pa ng todo. Kinuha ni Marcos ang wallet nito at kumuha ng 5,000 halaga. Umalis ka. Bumili ka ng damit na sinasabi mo. Sir? Nabigla sa narinig si George. Titig na titig siya sa perang nasa palad niya ngayon. Saan siya ngayon kukuha ng mga diprutas na damit? Patay na. Bumalik ka kaagad within the day. Kailangan na kailangan ko yan. Hindi na nag-atubili pa si George. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto ng binata at takang-taka sa pinapagawa ng amo. Mayamang walang asim. At natawa na lamang ito sa amo habang iiling-iling. Mamaya niya na po problemahin kung saan bibili ng costume na pinapahanap nito. Ang mahalaga, makaalis siya sa harap ng amo. Dahan-dahan niyang inilapat ang pinto ng kwarto nang marinig niyang muling nagsalita si Marcos. Good morning. When will you return home? He sounds very happy and energetic. Napailing-iling na lang ang driver. Kakatwa talagang personality ng amo. Minsan parang bata. Minsan puro kalokohan. Madalas seryoso at hindi makausap ng maayos. Minsan tahimik. Minsan masayahin. Mabait naman pero he is mix of everything. That made him as Marcos Walton, ang tanging tagapagmana ng Walton Corporation, ang pinakabatang bilyonaryo sa business world ngayon. Matunog ang paghalakhak ni Marcos Walton sa loob ng kwarto. Masaya siya. Masayang masaya. Magandang umaga, Mrs. and Mr. Gutierrez. Masiglang pagsalubong pa ni Solen sa mag-asawa habang ngiti-ngiti at winawagayway pa ang feather duster na kanyang hawak-hawak. Tulala si Mrs. Gutierrez sa pagkabungad sa dalaga. At para ba itong hindi mapakali, kakanguso na tila ba sinasabing manahimik ka. Para bang nagmistulang estatwa si Solen na mata lang ang kayang igalaw. Hindi niya maintindihan kung bakit parang gulat na gulat ang mag-asawa at pigil ang mga labing nakatitig sa kanya. Samantalang lagi naman niyang binabati ng gano'n ng mga yun sa tagal ng pagrarakit niya sa mag-asawa. Welcome back! Tila pag-cheer pang pagbati nito sa dalawa nang hindi ito natinag sa pagkakatitig sa kanya. Kamusta ang? Dugtong pa ni Solen ngunit hindi niya na itinuloy dahil sa hindi sinasadyang pagkatanaw niya sa papasok na bisita mula sa likuran ng mag-asawa, si George at si Marcos. Napakunot ang noo ni Solen sa harap ni Mrs. Gutierrez at pigil ang pagtatanong ng mahinahon. Anong ginagawa nila dito? Habang pilit ang ngiti ng huli na tumingin sa mga papasok na bisita. Magandang umaga, Solen. At kumaway-kaway pa ito na parang bata. Mas maganda ka sa umaga. Habol pa ni George sa papuri na inismira naman ni Solen. For her, iisa lang ang karakas ng lalaking ito at ng kanyang amo. Parehong mayabang. Habang ngiti-ngiti naman si Marcos na nakatitig sa kanya. Hindi niya mawari pero ang puso niya parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. First time niya itong naramdaman sa tanang buhay niya. Kitang-kita niya ang malalim nitong nag-iisang dimple sa kaliwang pisngi. Mapuputi ang mga ngipin at katamtaman ng kulay ng pagkalalaki nito. Hindi masyadong maitim pero moreno. Lalaking-lalaki ang datingan ng damuho. Ngunit tila may napansin na kakaiba si Solen dito na hindi niya malaman kung ano. Sa itsura nito ngayon, para bang hindi ito ang normal na lalaki. Gwapo pa din kahit mukhang tanga sa fruit design nito na damit. Pineapple, apple and cherries ang design ng polo. Striking orange pa ang kulay. Ayos ang pormahan natin ngayon, Sir Marcos ah. Ganyan na bang trend ngayon? Pigil niyang pagtawa habang sila Mr. Gutierrez din halatang may ngiti sa mga mata na pinipigilan. Ganyan ang mayamang may asim. Entrada pa ni George na nag-feeling bida sa harap ng amo na inirapan naman ni Solen. Eto daw ang trend ngayon kaya I try to blend in. I got lost of it. Don't worry. Bibigyan ko si Mr. Gutierrez and George. Na lalong nagpatawa kay Solen. Mukhang mas bagay kay George yan kaysa kay Tito. For sure, pwede ka nang tumayo sa gitna ng daan. Hindi na kailangan ng traffic lights. Pangaasar pa ni Solen. Magbihis ka doon! Magbihis ka doon! Panlalaki pa ng mga mata ni Mrs. Gutierrez habang tinutulak siya ng may edad na babae sa kwarto. Binuksan nito ang pinto at dali-dali siyang pinasok sa loob. Magbihis ka ng maayos. May impit sa mga salita nito. Hindi naman galit pero mariin. May pag-uutos. Walang lambing pero may kaba siyang naramdaman kay Mrs. Gutierrez. Tumalikod na ito, ngunit muli siyang hinarap.
Pamangkin kita, tandaan mo Solen, huwag kang magbabago ng statement. At inayos pa niyang medyo nalukot nitong bestida. Pasensya ka na, ganyan talaga ang pamangkin namin, hindi marunong mag-ayos, ang hilig pang maglinis ng bahay. Pagpapaliwanag pa ng mag-asawa habang dinig naman ito ni Solen sa loob ng kanyang kwarto. Pinilit niyang idinikit ang tenga sa dingding para marinig ang pinag-uusapan ng mga bisita. Dikit na dikit para wala siyang mapalagpas na usapan ng mga ito. Takang-taka din siya sa pagparito ng dalawa. Isusumbong ba siya ng mga ito sa pagmamaldita niya rito nung huli? Nagawa naman niyang trabaho ng maigi. Ang utos lang, umattend sa party at ibigay ang regalo. Pero sinabihan niya ng kung ano-ano si Marcos at sinagot-sagot pa. Binuli pa nga niya. Napahawak pa ito sa kanyang bibig. Isusumbong kaya siya ng mga ito? Ito na ba ang last day niya sa mga Gutierrez? Tanong niya sa sarili. What? May kataasan ng tono ni Mrs. Gutierrez sa kanilang pag-uusap. Solen! Pagtawag pang muli sa kanyang pangalan. Tumagtak lalo ang pagpatak ng kanyang mga pawis. Malamig na ang mga ito. Sinabayan pa ng kamay at paa niya. Idinildil lalo ni Solen ang tenga sa dingding. I think it's not her intention naman. Depensa pa ni Marcos. Yun ang huling rinig niya sa usapan na hindi niya malaman kung ano nga ba ang pinagmulan ng kanilang conversation. Marcos, ano na naman ang sinabi mo? Hindi mapigil ni Solen ang mag-isip. Solen, muling pagtawag ng matanda sa kanya. Where do you want to go? May lambing sa boses ni Marcos ang mga salitang yon. Ha? Ikaw? Wala sa loob na pagsagot ni Solen kay Marcos. Sa palagay niya, ay para lang ang bilis ng mga pangyayari na hindi man lang siya nakapag-isip ng ayos. Pakiramdam niya, para siyang napasunod na lang sa agos at ngayon ay nasa loob na siya ng sasakyan ni Marcos. Pilit niyang inaalala kung ano bang nangyari bago niya natagpuan ng sarili na nasa front seat na ng sasakyan at si Marcos naman ang katabi niya para mag-drive. Ang natatandaan niya lang nang makita siya ni Mrs. Gutierrez ay bahagya itong umiti habang nakatalikod naman sa pagkakaupo si Marcos. Hindi niya malamang dahilan pero nang lumingon si Marcos, ay napako ang mga mata nila sa isa't isa at unti-unti itong napatayo sa pagkakaupo. Hi, sabay ngiti ni Marcos at nagpamulsa pa ito sa suot na pang-ibaba. Sit beside me. Pag-anyaya pa ng binata, dumagundong ang puso ni Solen sa narinig. He extended his hand to reach me at hindi ako nagdalawang isip na humawak sa malambot nitong palad. Dumaan ako sa harapan niya at nahagip ko ang mabango nitong amoy. Sumabay siya sa pag-upo at halos dikit ang braso niya sa braso ni Solen. She wanted to move away pero pinaggigitnaan siya ni Marcos at ni George. Gustong-gusto niya nang itulak ng bahagya si George pero titig na titig sa kanya ang mag-asawa. May mga tingin pa tong parang sinasabi na magtiis ka dyan. Wag na wag kang gagawa ng hindi namin magugustuhan. Solen, you must go with Marcos, iha. Pagsabi ni Mrs. Gutierrez. Ha? Gulat na pagtatanong niya at napatingin kay Marcos. Well, sinabi ko lang naman kay Mrs. Gutierrez na gusto kong bumawi sa'yo sa paghatid mo sa akin sa labas ng unit ko. Labas ng unit niya? Hindi ba't sa kwarto mo? Bulong ni Solen sa sarili. Sabi ko nga'y nakakahiya. Ba't di mo siya hinatid sa loob? Mabait naman si Marcos at napaka-gentleman. Gentleman? He kissed me wildly, Mrs. Gutierrez. Ang gustong isaboses ni Solen. At para bang nababasa ni Marcos ang nasa isip niya at biglang umiti ng nakakaloko. Masarap naman, di ba? At napalunok si Solen sa tanong na yun. Aminin mo. Sabay hawak pa sa baba niya habang titig na titig sa kanyang mga mata. Aminin ang. Halos gusto niyang pumiyok sa pagsasalita dahil biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Aminin mong masarap akong kasama. Tawa ka nga ng tawa eh. At nakahinga siya ng maluwag sa sinabi ng binata. Sa pakiramdam niya, nagiging pilyo na naman ito sa mga patutsada niya. Mabait si Marcos, tita. At pilit pa nang umiti. Totoo po ang sinabi mo. Napaka-gentleman kahit nalasing. She wanted to sound sarcastic pero hindi niya magawa. It sounded as a compliment instead. Kaya tiwala ko sa kanya na ipaubaya ka. Gusto ko kasi na bumili ka na ng gamit mo. Naggabot na ako kay Marcos ng konting halaga pang shopping mo din. Ayaw pang ang tanggapin at gusto niya daw bumawi sa paghatid mo sa kanya. Dahil lasing na lasing siya at itong driver niya ay may emergency daw.
May emergency? At tinignan niya ang katabi niyang si George na akala ba'y isang tupang mabait. Hindi niya makakalimutan ang pag-iwan nito sa kanila sa kalagitnaan ng paghingi niya ng tulong nung time na lasing si Marcus. Amo niya si Marcus pero iniwan siya nitong akayin ng lalaki papunta sa unit ng mag-isa. At ang dahilan, inaantok na daw siya. Naputo lang paggunita ni Solen sa nangyari kanina when Marcus hold her hand tightly. Gusto mo bang mag-staycation tayo? Ha? Hindi mo ko iuwi kina Mrs. Gutierrez? Gulat na pagtatanong niya. Natawa si Marcus sa tanong niya. Pwede din naman. Iniisip ko lang naman kung interesado ka ding makasama ko for a vacation. Walang kagatul-gatul nitong pagkaklaro sa dalaga. Napatingin si Solen sa labas ng kotse at kunwari ay busy sa pagtingin-tingin ng mga tao sa labas habang tumatakbo ang sasakyan. Ang totoo, she couldn't contain the feeling. Ini siya dito na may kasamang kilig. Mixed emotion na may pinch of takot kasi alam niyang nag-i-enjoy lang siya sa isang bagay na temporary lamang. At doon na muling naglaro ang kanyang imagination. Nangarap na muling makasama ang binata sa bakasyong silang dalawa lamang. At least doon, wala na siyang maskarang tatakip sa kanyang muka. Biglang nanumbalik sa kanyang tagpo sa party kung saan nakilala siya bilang Katrina. Marcus was so sexy and so seductive para tanggihan niya. Iniisip niya tuloy, kung wala kaya siyang gamot na nainom ng gabing yun, matitikman pa din niya kaya ito? Ang mapupulan nitong mga labi, yung pagiging adventurous nito sa kama, yung pagiging gentleman nito kahit na may pagka-wild ito nung gabing yun. Lahat ng yun, matitikman at mararanasan kaya niya? Are you okay? Biglang pagtatanong ng lalaki. Namumula ka. At mas lalong ikinapula ng mukha niya ang pagtatanong na yun. Kinapa ni Marcus ang noo niya, leeg, and down to her arms. Oh, that feeling. Sa ikatlong pagkakataon, Marcus activated the kuryente feeling again. You're hot. Gusto mong iuwi na lang kita sa bahay? Seryoso nitong pagtatanong na mas lalo namang nagpalaro ng kanyang isipan. Hindi, okay lang. Mainit lang. Todo na yung aircon. At tumingin ito sa kanya. Iba na yan ah. Maya-maya, inihinto niya ang kotse sa gilid at lumabas. Pagbalik nito, may dala-dala siyang water at kinuha pa nito ang isang paper bag sa likod ng kanyang kotse. When he returned back, ay nagsuot ito ng black na jacket from that paper bag. At nagbukas pa ito ng tubig na binili pa niya sa maliit na tindahan pagkalabas niya. Sabay abot nito kay Solen. Para hindi ka na mag-init. Bakit parang double meaning kay Solen lahat ng sinasabi ni Marcus? O talagang mapag-isip lang siya? Traffic. Biglang bumilog ang mga mata ng dalaga nang lumapit si Marcus sa kanya. Sobrang lapit ng mukha niya sa kanya na halos amoy na ng babae ang pabango nito sa leeg. Nakatingin ito directly into her eyes. And she held her breath instead. You forgot your seatbelt. Oh, assuming ka masyado, Solen. Pinagalitan niya ang sarili sa masyadong pag-iisip. At hinalikan siya ni Marcus sa kanyang labi at sa kanyang noo. Mabilis sa mga pangyayari at panakaw lang ang lahat ng yun. Hoy, ano yun? Hindi niya magawang magalit sa pagkabigla. Kiss. Just a kiss to make you feel well. Wala ka namang boyfriend, narinig ko. So wala namang magagalit sa simpleng halik lang, I guess. Simpleng halik? Ipapaalala ko lang sa iyo you're not my boyfriend. Not yet pero soon. Sabay kindat nito sa kanya. Kapal ng muka. Nagagalit ka ba? Gusto mo bawiin ang ninako kong halik sa'yo? At inilapit pa ni Marcus ang labi nito na malapit kay Solen. Hindi lang siya isang beses inilabas ni Marcus. Mukhang nakakarami na ito sa pagsuyo sa mga Gutierrez na kinukonsinti naman ng kanyang mga amo. Hindi malaman ni Solen kung gusto lang ba talaga nila maging masaya siya o talagang ganoon lang talaga sila ka-supportive. Patuloy ang pagpapanggap na hindi naman niya maamin-amin dahil na rin sa bili ng mga ito. Ayan, bagay kay ma'am. Matapos makapagbihis at make-upan ng mga sales lady sa makeup section ng mall. Simple lang ang makeup pero mas lumitaw ang ganda ng features ng mukha ni Solen. Maganda. Reaksyon ni Marcus matapos nitong saglit na matulala. Kukunin ko lahat ng yan. At tila kinilig pa ang mga sales lady dahil mukhang kumota sila ng dahil kay Marcus nang hindi pa natatapos ang araw. Ang swerte mo naman sa boyfriend mo, ma'am. Gwapo na galante pa. Puri pa ng isa habang pinipigil ang kilig. Hindi ko siya boyfriend.
Pag-agap ni Solen sa mga iniisip ng mga babae. Magiging boyfriend pa lang. Patol naman ni Marcus sa pabulong na sagot ni Solen. Ay panalo. Ma'am, pinapatagal pa ba yang si sir? Kung kami yan ako talaga. Hindi mapigilang pagkomento ng mga sales lady. Huwag niyong madaliin. Mas gusto kong paghirapan siya. Salo pa ni Marcus sa dalawa, sabay pa cute kay Solen. Marcus, ano ba? At hinampas pa niya ng mahina ang binata sa balikat. Halika na nga, gutom lang yan. Pagbibiro pa ni Solen. Hindi siya sanay na ganoon ang binata. Yung pagiging sweet pala nito ay mas lalong nakakalunod. Masanay siyang laging inaaway nito, binabastos o winawalang ya. Pero habang tumatagal, nag-iiba ang ihip ng hangin at aaminin niya. She's happy about it. Sa isip ni Marcus, he's getting the chance. Ngayon lang siya susugal. Sa dinami-dami ng babaeng naghabol sa kanya, si Katrina at si Solen lang ang tanging mga babaeng nakakuha ng kanyang atensyon. At sa pagkakataong to, kalilimutan niya na ang anino ni Katrina. He wants to focus kay Solen. Gusto man siya ng dalaga o hindi pa din maliwanag ito sa kanya. Ang alam lang niya, pangahawakan niyang halikan na namagitan sa kanila ng una nilang pagkakakilala. At sa mga panakaw nitong halik na nakakalusot, he is falling in love with this woman. And it is deep. Hindi ito kagaya ng pakiramdam ng iila na infatuation lang or attracted lang sa isa't isa. Sa pakiramdam niya, matagal na itong kilala ng kanyang puso. And he is very determined now. Gagawin niya ang lahat para mahulog sa kanya si Solen. Nabusog ka naman, di ba? Formal na pagtatanong ni Marcus kay Solen matapos nitong nilagay ang lahat ng mga damit at accessories na pinamili sa loob ng mall. Sobra. Ang dami mong in-order kaninang lunch tapos eto may pa-cake at coffee. Nagda-diet nga ako eh. Itinaas pa ito ng dalaga. Cheat day mo muna ngayon kasi marami pa tayong gagawin today. Magkukwentuhan pa tayo. Gusto na ni Solen ayain na ang lalaking umuwi. Ngunit baka mahalata siya nitong umiiwas sa mga tanungan ng binata. Hirap na rin kasi siyang magtahi-tahi ng mga istorya mula sa pagkabata hanggang sa edad na to na ang mga kasama niya ay ang mga Gutierrez. Ang hirap gumawa ng ibang pagkatao mula sa isang pagkukunwari. At ang pinakamahirap pa ay ang bilugin mo ang ulo ng taong pinakamamahal mo. Tila pinapapili si Solen ng tadhana, ang magkunwari alang-alang sa pera at pamilya o ang magsabi ng katotohanan na pwedeng mawala lahat. Hinawakan ni Marcus ang kamay niya habang nag-drive palayo sa mall. Napatitig na lamang si Solen sa kamay nilang dalawa na ngayon ay magkahawak. Gugustuhin mo pa ba ako, Marcus? Kung malaman mong hindi ako isang Gutierrez, maaati mo pa kayang hawakan ng kamay ko tulad nito na hindi nandidiri? Tanong niya sa sarili. Gustong-gusto niyang tanungin ito sa binata, ngunit tuyot ang lalamunan niya para mag-usal ng mga salita. Napalunok na lamang ng maraming beses si Solen. Are you okay? Binuksan pa ni Marcus ang music sa loob ng kotse at nagpatugtog ng love song habang nakangiting nakatingin sa kanya. Aaminin na ba niya kung sino at ano siya? Marcus, paano kung malaman mong... Malaman na. Lumawak pa ang pagkakangiti nito. Napakaganda ng mood ni Marcus para sirain. Paano kung... At biglang nagring ang telepono ni Marcus. Wait, mukhang importante. Sasagutin ko lang ang tawag. Pagpapaalam pa nito sa babae. Hello? Sir, may information na po kami sa pinapahanap ninyo. Ito na ang pinakaaantay ni Marcus. Ang makita at makilala ng tuluyan si Katrina. Matapos niyang matanggap ang tawag mula kahapon, hindi na siya mapakali. I will see you later, Solen. May importante lang akong kakausapin. Pagpasok niya ng restaurant, sinalubong agad siya ng malamig na hangin at amoy ng kapit mamahaling alak. Sa pinakadulong mesa, nakita niya ang investigador na kanyang inarkila, nakasuot ng kulay abong Amerikana, tahimik na nakatingin sa isang tasa ng kape. Anong balita? Itinaas ng investigador ang tingin. Sandali itong nag-ayos ng upo bago sumagot. May mga nalaman ako, Marcus, pero may kasama akong dapat mong makilala. Bago pa siya makapagsalita, may lumapit mula sa kabilang mesa. Isang lalaki. Malaki ang katawan ngunit halatang pagod. Nakasimpleng t-shirt at may mga galos sa kamay. Umupo ito sa tabi ng investigador
Halatang kabado. Napatitig si Marcos dito. Lalaki? Malamig niyang tanong. Tumango ang imbestigador. Oo, siya ang kasama ni Katrina noong gabing yun. Gabing yun? Muling tumimo sa isip ni Marcos ang gabi kung saan nagsimula ang lahat. Ang gabi ng pagkahumaling niya sa iisang babae. Anong ibig mong sabihin? Mababa at mariing tanong niya. Ang nangyari hindi aksidente. Isa iyong mission, Marcos. Plano para siraan ka. Para mapigilan ang engagement mo kay Tricia. Gusto nilang masira ang pangalan mo sa industriya. Para ayawan ka ng pamilya Lee. Pero hindi natuloy ang plano. Na-abort sa gitna ng operasyon. Tahimik lang si Marcos. Mabagal bago siya muling nagsalita. Hindi ko na kailangang malaman kung sino ang nasa likod niyan. Mahinahon niyang sabi, ngunit may bahid ng kuryosidad sa tono. Ang gusto ko lang malaman, sino ang babaeng ginamit nila para doon? Napatingin ang lalaki sa kanya. May takot at pag-aalinlangan sa mga mata. Sandaling nagkatinginan sila ng imbestigador bago ito huminga ng malalim. Tahimik na nagtagpo ang kanilang mga mata. Kita ni Marcos ang kaba sa lalaking nasa harapan niya. Ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito, ang hirap ng paghinga, at ang paminsan-minsang paglingon sa imbestigador na para bang humihingi ng lakas ng loob. Mahihilingin lang ako bago ko magsalita. Wika ng lalaki sa mababang tinig. Halos hindi iyon marinig ni Marcos sa ingay ng ulan sa labas. Nanatiling walang ekspresyon si Marcos, ngunit matalim ang mga mata. Ano yun? Huminga ng malalim ang lalaki. Halatang bigat sa dibdib bago niya tuluyang ibinuka ang bibig niya. Pangakuan mo kung hindi mo kami papakulong. Wala kaming masamang intensyon, sir. Trabaho lang to. Kailangan lang namin ng pera para sa pamilya. Walang mangyayaring masama sa inyo. Sabihin mo na ang totoo. Mahinahon niyang sabi. At sa sandaling yun, tila nabunutan ng tinik ang lalaki. Dahan-dahan itong inilabas ang isang lumang sobre mula sa bulsa. Isang bagay na magpapabago sa lahat ng pinaniniwalaan ni Marcos. Binuksan ni Marcos ang sobre. Isang larawan ng laman. Pagtingin niya, parang biglang huminto ang kanyang mundo. Solen Gutierrez? Halos hindi niya mailabas ang tinig. Umiling ang kaharap na lalaki. Solen, magtibak ang totoo niyang pangalan. Kaibigan ko siya. Siya ang babaeng nakasama mo ng gabing yun. Nanatiling tahimik si Marcos. Hindi gumagalaw. Ginawa lang niya yun dahil kailangan niya ng pera. She's a good person, sir. Hindi niya ginusto yung nangyari. Dagdag ng lalaki na halos pabulong lang. Muling tinitigan ni Marcos ang larawan. Parang biglang lumiit ang mundo niya. Ang babaeng mahal niya. Ang babaeng akala niya totoo sa kanya. Isa palang bahagi ng isang misyon. Bakit Gutierrez ang pakilala niya? Ginagawa rin ba niya ito dahil sa pera? Sinong may hawak sa kanya ngayon para sirain ako? Muling bumalik ang tingin ni Marcos sa lalaki. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Buboy. Halos hindi makahinga si Solen sa kanyang nakikita. Parang lumiit ang mundo sa loob ng kwartong yun at bawat paghinga ay nagiging mahirap. Gusto niyang tumakbo palabas pero nanigas sa mga paa niya. Ito ang silid kung saan unang naganap ang sandali nila ni Marcos. Ang gabing nagsimula sa isang kasinungalingan ngunit para sa kanya ay isang bagay na totoo. Ngayon ay tila iyon na rin ang magiging katapusan. Nakatayo si Marcos sa harap ng malaking bintana. Nakatalikod sa kanya. Ang malamig na liwanag ng araw tumatama sa kalahati ng mukha nito nang lingunin siya. At doon niya nakita ang galit. Hindi lang galit, kundi sakit at pagkadismaya. Happy? Malamig na sambit ni Marcos. This is what we call staycation, right? Nanuyo ang lalamunan ni Solen. Hindi niya alam kung anong sasabihin, kung saan magsisimula. Gusto ko nang umuwi, Marcos. Masama ata ang pakiramdam ko. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Bagkus, mas lumalim ang titig nito. O bakit? Di ba dapat masaya ka? Dahil nagagawa mo na ulit ang mga bagay na hindi mo nagawa dati. Masaya ka ba, Solen? Humakbang siya palapit. Mabigat ang bawat salita. Masaya ka ba? Dahil unti-unti mo na akong nakukuha. Napaatras si Solen. Anong sinasabi mo? Huwag mo akong lukuhin. Ang tinig ni Marcos, mababa ngunit matalim. Kanina pa ako nagpipigil. Kanina pa kita pinagmamasdan.
Alam mo bang alam ko na ang totoo? Tahimik, tanging tibok ng puso ni Solen ang maririnig sa kanilang pagitan. Anong totoo, Marcus? Halos pabulong niyang tanong, nanginginig ang boses. Lumapit si Marcus hanggang halos magdikit ang kanilang mga muka. Kita ni Solen ang pag-igting ng panga nito, ang mga matang puno ng pait. Na nagkunwari ka, na ginamit mo ko, na isa ka lang sa mga taong pinadala para sirain ako. Bumagsak ang bawat salita na parang latigo. Masaya ka na ba ha? Masaya ka bang niloloko ko ng paulit-ulit? Hindi! Halos pasigaw na sagot ni Solen, sabay agos ng luha. Hindi ganun yun, Marcus. Totoo ang lahat ng nangyari sa atin. Wala akong pinagsisihan. Oo, nagkamali ako, pero hindi mo alam ang buong kwento. Buong kwento? Mapait na tawa ni Marcus. Anong kwento? Yung kwento kung paano mo ko pinaikot habang may nagbabayad sa'yo? Walang nagbayad sa akin. Halos pasigaw ni Solen. Ginawa ko lang yun dahil kailangan ko ng pera noon. Pero hindi kita sinaktan. Hindi ko ginusto. Nagmahal ako, Marcus. Nagmahal ako ng totoo. At kahit na anong gawin ko para hindi mahulog sa'yo, patuloy pa din akong nauhulog sa'yo. Oo, hindi ako isang Gutierrez. Pinalabas lang nila na pamangkin ako dahil hindi na ako iba sa kanila. Tinuring na nila akong kabahagi ng pamilya nila. Pero hindi nila ako binabayaran para sirain ka o paibigin ka. Ngunit hindi nakinig si Marcus. Hindi niya kaya. Para siyang binibingi ng bawat salitang naririnig. At bawat patak ng luha ni Solen parang apoy na lalong nagpapasakit sa kanya. Sinungaling. Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin. Marcus, please. Humakbang palapit si Solen pero umatras ito. Ngunit hindi na siya tiningnan ng lalaki. Tumalikod dito at tinungo ang pinto. Bakit, Marcus? Ang pagmamahal mo ba'y depende sa kalagayan ng buhay ng tao? Kung hindi ba ako isang Gutierrez, hindi ba ako karapat-dapat para sa'yo, ganun ba? Mahal kita una pa lang. Pero alam kong walang patutunguhan to dahil sa estado ng buhay natin. Tama ba ako, Marcus? Sorry, I don't have too much for this. Pakinggan mo muna ako, Marcus. Masyado nang huli ang lahat, Solen. At bago pa siya makasagot, narinig niya ang marahang pagsara ng pinto. Ang tunog na iyon ay tila mas malakas pa kaysa sa kahit anong sigaw. Tanda na wala na siyang magagawa pa. Naiwan si Solen sa gitna ng kwarto. Umiiyak ng walang tunog. Ang silid na minsang naging saksi ng simula nila, ngayon naging libingan ng lahat ng alaala. Maingay ang kusina. Amoy kape at mantika ang hangin at abala ang lahat sa paghahanda ng mga order. Si Solen na suot ang uniforme ng resto at ang itim na cap na may nakabordang logo ay tahimik lang na gumagalaw sa pagitan ng mga mesa. Pilit iniiwasan ang mga alaalang matagal niya nang gustong kalimutan. Magandang umaga, mabuhay! Masiglang pagbati ni Solen sa mga Pilipinong pumapasok sa Filipino-American restaurant kung saan sila nagtatrabaho ni Buboy bilang mga staff. Best friend, ang taas ng energy ah. Biro pa ni Buboy. Boses na parang humihikayat na naman ng mga foreigner na manliligaw. Sabay hampas pa ni Solen dito. Hoy, tigilan mo nga ako. Natural. Binigyan tayo nila Mrs. Gutierrez ng pagkakataon mag-abroad para sa new business nila. Malaking tulong to para sa ating puro racket lang ang alam. Tama. Sabay ngisi ni Buboy. Pero ako, Beshi, kung babae lang ako, magpapakyut ako dun sa mga Amerikano na kanina pa nakatingin sa'yo. Hoy, tigil mo nga yan. Beshi, pagtagos na ng ekonomiya yan oh. Huwag puro puso, utak din. Sabi nga nila sa bansa natin, foreigner para sa ekonomiya. Pagbibiro pa ng kaibigan. Wala sa isip ko yan. Ang gusto ko matubos na yung taniman ni nanay sa probinsya at matapos na ang gamutan ng kuya. At alam mo na yung bahay na gusto ko para kina inay. Tsaka na ako mag-aasawa kapag okay na sila. Ayos, matandang dalaga palalabas mo after nung mga gusto mo. Bahala ka nga dyan. Magdi-deliver na ako ng tropical fruit sa table sa labas. Ngunit sa sandaling yun, sa paglabas niya para ihatid ang order ng isang bagong customer, bigla siyang natigilan. Nanlamig ang kanyang mga palad. Napatigil ang kanyang mga paa. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang lalaking nakaupo sa mesa sa dulo, kalmado't nakasandal, ay si Marcus Walton. Diyos ko, bakit siya nandito? Mabilis niyang binalikan ng kusina. Halos mabitiwan ng tray na hawak.
Hinanap niyang kaibigang katrabaho. Gustong ipaabot dito ang order. Ngunit bigo siya. Naglaho ito sa gitna ng mga waiter na nagmamadali. Wala na siyang nagawa kundi siya na mismo maghatid. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang cup, tinakpan ng mga mata at marahang lumapit sa mesa. Hindi niya kayang harapin ang mga matang minsang nagparamdam ng pag-ibig at kalaunan ng sakit. Pagkalapag ng tray sa mesa, mabilis siyang tumalikod. Ganyan ba ang tinatawag niyong good service para sa mga customer niyo? Nanigas siya. Ang boses na iyon, pamilyar, matalim at may halong pangasar. Pinilit niyang baguhin ang boses. Halos pabulong lang ang sagot niya. Sorry po sir, meron pa po ba kayong order? Narinig niyang mahinang tawa ni Marcus bago ito sumagot. Gusto ko ng isang babae. Sandaling huminto siya sa paghinga. Yung pwedeng makausap ng mas malalim sa hi and hello. Pinilit niyang umiti kahit nakatalikod. Sa gabi pa po available yon sir. Nasa Amerika po tayo. Restaurant po kami, hindi bar. Wala po kaming babae. Ganun ba? May halong biro ang tono nito. Ikaw, available ka ba? Napakuyom ang kamao ni Solen. Pasensya na po sir. My private life is not included in the menu. Really? Tugon ni Marcus. Mas lumalim ang tinig. Actually, wala na akong order. Pero bakit hindi mo ko harapin? O baka naman takot ka dahil alam mong ako to. Kung wala na po kayong order, papasok na po ako sa loob para mag-assist ng ibang. Ngunit hindi niya na ituloy ang sasabihin. Isang tunog ng cellphone ang umalingaw-ngaw. Mrs. Gutierrez, mahinahong sabi ni Marcus habang nakatingin pa rin sa kanya. Pwede po ba akong mag-terminate ng isa nating staff at pauwiin ng Pilipinas any time of the day? Halos mahulog ang tray ni Solen sa narinig. Staff natin? Ano raw? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang biglang nagdilim ang paligid. Ang akala niya ay nakalayo na siya kay Marcus. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nang iwan niya ito. Mula nang mangyari ang lahat. Pero heto na naman ito. Nakatayo sa harap niya. Gamit ang bagong pangalan. Nakatago sa likod ng mga Gutierrez bilang co-owner ng restaurant. Oh sure, Mr. Walton. Just inform me. Narinig niyang sagot ng babae sa kabilang linya bago naputol ang tawag. Nanigas siya. Hindi niya nakinaya ang pagpipigil. Dahan-dahan siyang humarap. Inalis ang resto cup sa ulo at marahas na ibinagsak ito sa mesa sa harap ng lalaki. And what do you want now, Marcus Walton? Tahimik si Marcus sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay bahagya siyang umiti. Yung ngiting puno ng misteryoso, mapanukso at nakakatunaw kahit pilit niyang kinaiinisan. Bakit ka tumatawa? Tanong ni Solen. Itinaas ang kilay at pilit itinago ang kaba. Wala lang, sagot ni Marcus. Nakatingin direkta sa mga mata niya. Ngayon ko naintindihan kung bakit dinudumog ang resto na to. Lumapit siya at bahagyang yumuko. You're stunningly beautiful, Solen. Hindi alam ni Solen kung magagalit ba siya o matatakot. Ang isang bahagi ng puso niya ay gustong sumigaw. Ang isa naman ay gustong tumakbo. Pero ang pinakamasakit sa lahat, naroon pa rin ang tibok. At kahit ilang ulit niya itong tanggihan, naroon pa rin ang lalaking minsang sinumpa niyang kakalimutan. Beshi, halos pabulong pero puno ng drama ang boses ni Buboy habang nakasandal sa pintuan ng maliit ng staff room. Bahay at lupa, gamutan ni kuya at pati sakahan. Lahat ng yan magiging panaginip mo na lang pag hindi ka nakipagbalikan. Nakipagkasundo kay Sir Marcus. Napairap si Solen habang abala sa pagtatanggal ng apron. Buboy, wala akong pakialam. Mahirap na tayo noon. Ano pa bang mas mahirap sa mahirap? Pinakamahirap. Mabilis na sagot ni Buboy na may halong pamimiloso po. Beshi, ako nang nakikiusap sa'yo. Nasa Amerika na tayo. Baka tong Amerika maging tondo ulit pag nagkataon. Ang dollar magiging peso. Worst, barya na lang. Tumingin siya sa kaibigan. Todo emote. Paano naman ang pangarap kong maging citizen ng Amerika? Magkaroon ng asawang mistisa. Beshi, lahat yun parang utot na lang pag nagkataon. Maaamoy mo ngayon pero later not anymore. Napapailing na lang si Solen habang pinipigilang matawa sa itsura ng kaibigan. Di maiwan ka dito. Pwede naman Basta ako uuwi na lang. Okay lang naman ako. Pwede ba yun? Reklamo ni Buboy, halos sa bunutan ng sarili. Buy one take one tayo.
Kapag tinanggal ka dito, damay ako kasi +1 mo lang naman ako. Problema mo yan, Buboy. Problema nating dalawa, Beshi. At isa pa, huminto siya sandali, sabay nagbuntong hininga ng malalim. Beshi, hindi ka kagandahan para magmaganda. Itigil mo nga yung pride mo kay Sir Marcus. Naghihintay siya sa labas para kausapin ka. Umaga pa kanina, gabi na ngayon. Makunat na yung crispy pata na in-order niya para sa buong staff. Ni kuko ng pata, hindi ko pa natitikman dahil sa pag-iinarte mo dito. Bago pa makasagot si Solen, isang baritonong boses ang sumabat mula sa labas ng pintuan. Ayaw ba talaga akong kausapin ng kaibigan mo, Buboy? Agad na naniga si Buboy. Napalunok siya nang marinig ang authoritative na tono ni Marcus. Gusto naman niya, boss. Mabilis na sagot ni Buboy habang pilit nang umingiti. Buboy? Singhal ni Solen. Wala akong sinabing ganyan. Hindi pala, Sir Marcus. Mabilis niyang bawi, sabay kamot sa batok. Nagkamali lang. Napatawa ng marahan si Marcus, pero malamig pa rin ang tono nito nang magsalita. Pakisabi dyan sa best friend mo. Ano pa bang gusto niya? Inubos ko na ang problema niya. May bahay na at lupa ang nanay niya. Binawi ko na ang sakahan nila. May libreng check-up at operasyon pa ang kuya niya. Hindi pa ba sapat yun para mapatawad niya ako? Nakatikom lang ang labi ni Solen habang nakikinig. Nanginginig ang kamay sa gigil. Tumingin siya kay Buboy. Seryoso na ang mukha nito. Pakisabi dyan sa hambog nating boss mo, Buboy, na ni minsan, hindi ko hiniling sa kanya yon. Ni minsan, hindi ako nanghingi ng pera sa kanya para sa kahit anong pangangailangan ko. Kaya ko magtrabaho, Buboy. Kaya ko mabuhay nang wala ang tulong niya. Napanganga si Buboy. Hindi alam kung kanino kakampi. Napatingin siya sa pintuan tsaka kay Solen. Gusto niyang kaltukan ng kaibigan. Buboy, tawag ni Marcus. Mababa ang boses, ngunit may halong panlambing at kirot. Pakisabi dyan. Tahimik ang lahat, kahit ang aircon ng staff room parang huminto. Si Buboy naiipit sa pagitan ng dalawa, pawis na pawis sa kaba. Alam niyang anumang sabihin niya sa sandaling yun, pwedeng magpasabog ng giyera o magbalik ng matagal ng tinatagong pag-ibig. Sir Marcus, putol ni Buboy habang nagkakatinginan ng dalawa. Pwede bang kayo na munang mag-usap? Next time na lang ako mag-referee sa inyong dalawa. Tumapik ito sa tiyan sabay sabi. Parang nag-aalburuto kasi yung tiyan ko eh. Umiling si Solen, pero bago pa siya makapagsalita, kumindat si Buboy kay Marcus. Beshi, pasensya ka na ha. Lalabas muna ako, hindi ko na kasi mapigilan eh. At bago pa makasagot ang dalawa, mabilis nang tumalili si Buboy palabas ng staff room. Isang malinaw na tunog ng susi ang narinig nila mula sa labas. Nagtama ang mga mata ni Marcus at Solen. Buboy! Tawag ni Solen at halatang nagulat. Buboy! Buksan mo tong pinto! May narinig silang sigaw mula sa labas. Pasensya na, Beshi. Mamaya ko nabubuksan pag natapos ko nang ilabas lahat ng sama ng loob ko. Sa ngayon, maglambingan muna kayo dyan. Buboy! Halos pasigaw na tawag ni Solen habang sinusubukang buksan ng siradora. Pero wala na. Tuluyan nang nawala ang mga tunog ng mga tao sa labas. Tahimik, sila na lamang dalawang naroon. Si Marcus, nakatayo sa gilid, naka-cross arms. Isang paa ay nakaangat against the wall. May bahagyang ngiti sa labi habang pinagmamasdan siya. Ngingiti-ngiti ka dyan, singhal ni Solen. Tumaas ang isang kilay ni Marcus. Bakit bawal? At agad na nagbigay ng nakakalokong ngiti. Ikaw nga itong tumititig sa akin. Napansin ko lang. Sagot ng lalaki. May bahid ng biro sa tono. Huwag kang mag-assume. Hindi porkit ikaw ang nagpapasahod sa akin, pwede mo na akong ganituhin. Ganituhin? Sabat ni Marcus at lumapit ng bahagya. Like what? Kausapin ka? Did they force you? Nakikiusap nga lang ako na kausapin mo para ayusin ang mga bagay na hindi natin natapos dati. Never kitang pinilit. At kung tutuusin, hindi naman ako yung nagkulong sa ating dalawa rito. Natameme si Solen. Wala siyang maisagot. Tumingin na lang siya sa pinto at saka tumalikod. Napailing si Marcus pero hindi maitago ang ngiti. Nasa gitna siya ng isang gera ng salita, pero ang katahimikan ni Solen ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. At saka biglang kumulog. Mabilis ang sumunod, kumidlat, sabay patay ng kuryente. Halos mapatalon si Solen, napahawak sa dibdib,
At sa sobrang gulat, kusa siyang napakapit kay Marcus. Nabigla rin ng lalaki pero hindi siya kumibo. Inilapit lang niya ang kamay sa buhok ni Solen. Marahang hinaplos yon habang nanginginig pa rin ang babae. Shh! Anya, mababa ang boses. I'm here. Everything will be fine. Nanginginig pa rin ang katawan ni Solen habang nakadikit sa dibdib ni Marcus. Ramdam niya ang tibok ng puso nito. Mabagal, matatag at nakakapawi ng kaba. Sa mga sandaling yun, hindi niya na magawang magalit at lahat ng hinanakit na matagal niyang pinipigilan ay tila natunaw sa init ng yakap ng lalaking dati niyang minahal. At sa dilim ng kwartong yun, sa pagitan ng kulog at katahimikan, nanahimik ang lahat maliban sa dalawang pusong sabay na muling natutong tumibok. Muling bumalik sa normal ang araw sa resto. Maingay ang kusina, amoy na amoy ang bagong lutong adobo at abala ang lahat sa pag-aasikaso ng mga customer. Si Solen, suot ang kanyang paboritong apron, ay nakangiti habang pinupunasan ng mesa. Tahimik na simple pero payapa. Ilang buwan na rin ang lumipas mula nang huling makita niya si Marcus. Akala niya, tuluyan na itong maglalaho gaya ng dati. Akala niya, yun na ang huli nilang kabanata. Ngunit minsan, ang mga bagay na akala mong tapos na, doon pa lang pala nagsisimula. Napalingon siya nang may marinig na halakhakan sa labas. Mga batang nagtatakbuhan. May bitbit na pulang rosas. Tigi-isang bulaklak ang bawat isa. Beshi oh, sigaw ni Buboy. Abot tenga ang ngiti. Para sa'yo daw. Napakunot ng noo si Solen. Ha? Para sa naman to? Eh di kuhanin mo isa-isa. May paandar yata si Universe para sa'yo ngayon. Pangaasar pa ni Buboy sabay kindat. Medyo nagalangan pa si Solen. Pero isa-isa niyang tinanggap ang mga rosas mula sa mga bata. Habang lumalapit siya sa dulo ng pila, unti-unting lumalawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Hanggang sa nanigas siya. Nandoon sa pinakadulo ang dalawang taong matagal niya nang gustong makita. Ang kanyang ina at ang kapatid niyang may sakit. Parehong may hawak na maliit na bouquet ng bulaklak. Parehong may luha sa mata. Ma? Kuya? Mahina niyang bulong bago tuluyang napaluha. Nilapitan niya ang mga ito, halos hindi makapaniwala. Paano kayo napunta dito? Nanginginig ang tinig niya habang yakap ang kapatid. Ngunit bago pa makasagot ang ina, may narinig siyang mga hakbang mula sa likod. Mabagal, mabigat at pamilyar. Paglingon niya, doon niya nakita si Marcus. Nakaputing suit, gwapong-gwapo, tila galing sa isang panaginip. May ngiting matagal niya nang hindi nakita. Dahan-dahan itong lumapit. Hawak ang isang maliit na kahon. Sa gitna ng lahat ng tao sa resto, mga staff, bata at pamilya ni Solen, ay lumuhod siya sa harap ng dalaga. Hindi iyon proposal para sa kasal. Hindi iyon tungkol sa singsing ng engagement, kundi isang promise ring, simbolo ng pangalawang pagkakataon. Hindi ako nandito para mag-propose ng kasal. Mahinahon, ngunit totoo ang tinig ni Marcus. Nandito ako para humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko, sa mga salitang hindi ko dapat nasabi, sa mga panahong pinili kong hindi ka paniwalaan. Huminga siya ng malalim, tsaka ngumiti ng bahagya. Pero kung papayagan mo ko, gusto kong ligawan kang muli, Solen Matigbak. Hindi bilang Marcus Walton, ang negosyante, kundi bilang Marcus, ang lalaking natutong magmahal ng totoo. Nilingon ni Solen ang inatang kapatid. Pareho silang nakangiti. Pareho ang mga matang nagsasabing oo na. Tumingin siya kay Marcus at sa gitna ng luha at ngiti, dahan-dahan siyang tumango. Oo Marcus, pumapayag akong magsimula muli. Palakpakan, hiyawan at bago pa siya makapagsalita ulit, marahang sinuot ni Marcus ang singsing sa kanyang daliri. Isang pangakong hindi para magtapos, kundi para muling magsalita. Yumakap siya rito. Mahigpit, totoo. Isang halik sa noo ang isinukli ni Marcus. Banayad, may paggalang at puno ng pagmamahal. Thank you for giving me another chance. At akala ng lahat, doon na matatapos ang sorpresa. Hanggang sa lumapit si Marcus sa gilid at tinawag ang isang babae. Maganda, Pilipina. May kinang sa mata at may ngiting parang nahihiya pero halatang kinikilig. Siya nga pala, sabi ni Marcus sabay kindat kay Buboy. Ito si Amanda,
bagong manager natin sa branch, pero mukhang may ibang posisyon siyang gusto. Napalingon si Buboy. Nanlaki ang mata. Ha? Ako? Hindi pa ako ready magpakasal, boss. Di galingan mo. Biro ni Marcus at siniko ito ng marahan. Para sa double wedding. Nagtawanan ng lahat. Si Buboy ay napakamot ng ulo. Si Amanda naman ay namula. At si Solen, tawa ng tawa habang nakasandal sa balikat ni Marcus. Ang dating resto na puno ng trabaho at ingay, na puno ng halakhakan, musika at saya. At sa gitna ng lahat ng yun, dalawang puso ang muling natutong magpatawad, magmahal at magsimula muli.